Have you ever wondered kung bakit sa tuwing may FIBA window, imbes na excitement ang nararamdaman ng fans, biglang nagiging issue ang kontrata at commitment? Pero bago natin himayin ang lahat ng yan mga chong, kung bago ka lang dito at solid kang sumusuporta sa Gilas at PBA content, pindutin mo na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated dito sa channel natin, walang plastikan, diretsahan, may resibo, at para sa bayan. Ngayon, buhay na naman si Homer Sison, frustrated ang maraming fans matapos piliin ni Quentin Millore-Brown na hindi maglaro para sa Gilas Pilipinas sa upcoming second window. Ayon mismo kay Coach Tim Cone, mas pinili raw ni QMB na hindi maglaro. Dito na pumasok si Homer Sison sa Twitter, depensa agad. Ayon sa kanya, hindi raw maglalaro si QMB dahil wala pa raw napipirma ang kontrata, at syempre, hindi mawawala ang pahapyaw na damay pa ang Barangay Ginebra sa kanyang mga patutsada. Pero sandali lang. Kung susuriin mo ang mismong sinabi ni Homer, may butas, siya rin mismo ang nagsabi sa ibang pagkakataon na hindi tinanggap ni Kai Sotto ang contract extension na in-offer ng Gilas dahil mas mababa ito kumpara sa kontrata noong 2023 FIBA World Cup. So ano ang ibig sabihin nun? Simple lang, may in-offer na kontrata. At kung may offer kay Kai, malamang may offer din kay Quentin Millore-Brown. Ang problema, hindi pumirma. Hindi dahil walang kontrata, kundi dahil hindi umabot sa expectation, at doon na pumapasok ang masakit na tanong, kung hindi sapat ang bayad, hindi maglalaro. Tingnan natin sina Justin Brownlee at Ant Kwame, wala silang dugong Pinoy by birth, pero pagdating sa commitment, walang atrasan, open na open silang maglaro para sa bansa. Ilang beses na nating nakita kung paano ibinuhos ni Brownlee ang lahat sa court, mapa si games man yan o FIBA. Hindi mo maririnig sa kanila na usapang kontrata muna bago bandera ng Pilipinas. Kaya tuloy mas lalong tumitindi ang diskusyon, bakit yung iba, kailangan pa ng negosasyon bago ang representasyon. Hindi natapos sa kontrata ang issue, sa Abante Radyo, diretsahan ng banat ni Homer. Aniya, akala raw ni Tim Cone ay palagi siyang tama, dinamay pa ang terra firma, sinabing kapag si Tim Cone ang nag-coach doon, sigurado raw kulelat. Medyo malayo na sa usapan tungkol kay QMB, hindi ba? Kung ang issue ay commitment ng players, bakit napunta sa personalan at sa galit sa SMC? Kitang-kita ang gigil, at para sa marami, mukhang mas personal ang atake kaysa sa objective na analysis. Hindi natin kailangan isa-isahin ang lahat ng sablay na argumento, pero malinaw, lumihis na ang diskusyon. Sa gitna ng lahat ng ingay, may isang pangalan na tahimik lang, pero consistent. Si Dwight Ramos, walang issue, walang drama, walang cryptic tweets. Simula nang isuot niya ang Gilas jersey, halos wala kang maaalalang naging problema, kahit gaano pa kalaki o kaliit ang kontrata, andyan siya kapag tinawag. Ganyan ang mindset na hinahanap ng fans, hindi natin sinasabing hindi mahalaga ang bayad, syempre professional athlete sila, may career, may pamilya, may future, pero may pagkakataon na kailangang timbangin, para ba ito sa bayan, o para sa bayad. Sa ngayon, si Dwight Ramos ang nagiging standard ng commitment, kaya hindi nakapagtataka kung bakit mahal na mahal siya ng fans. Ang bottom line sa dulo ng lahat, malinaw ang isang bagay. May kontrata, may offer, pero hindi nagkasundo sa halaga. Kaya huwag nating sabihing walang ibinigay ang Gilas, ang mas tamang sabihin hindi nagtagpo ang expectation ng player at ang kayang ibigay ng federation. Nakakalungkot lang isipin na sa panahong kailangan ng national team ang solid na lineup, pera ang nagiging hadlang. Samantalang may mga player na kahit hindi natural-born Filipino, handang ibuhos ang lahat para sa bandila. Kaya mga chong, ano sa tingin ninyo? Si Dwight Ramos nga ba ang dapat gawing ehemplo ng ibang Gilas players? At tama ba ang pag-atake ni Homer Sison kay Coach Tim Cone? O lamabis na? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Gusto kong marinig ang opinion ninyo. At kung gusto mo ng ganitong klaseng usapan, real talk, walang kinikilingan, para sa basketball fans, huwag mong kalimutang mag-subscribe. This is Race Hoops Universe. At dito, basketball ang bida.